Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! Mga sisterales! CR tayo. Let's go! So, andito na naman tayo sa episode natin ng Marites! Kung saan kami nagchichismisan habang kumakain. At ang ating food sponsor for today ay si... Miss Chef Easy Laureano. Tapos meron tayo dito rin kasi dapat guest natin siya sa susunod na episode. Pero bilang nandito na rin siya, makikikain na rin siya sa atin. Si Brooke. Brooke, Castillo. Sabi ko sana Brooke Shields eh. Pwede rin, pwede. Lumang tao. Sa kanya Ate ba Easy, pinangalan? itong mga dala mo? Ay, sorry. Okay. Kung ano ang ginagawa namin sa bahay, yun ang dinala ko. And kaya po may Betsy's kasi lola ko po siya. Betsy's, ito yung sa Malabon. Yes. Si Tito Betsy ay pinsan buo ni Papa. So si Mama Belia, the eldest sister of my lolo, mga panaderya, may mga panadero talaga sila. They love to bake, they love to cook. So ayan, napakaswerte ko po. Can we open it? Unboxing. Of course, please. Oo. Napakaswerte ko po. Lumaki po ako sa Buksan mga mo. magagaling magluto, Sana may good thing man magagaling lang. mag-bake. So ito yan. ay... Ito po ay yung kwapaw. Ito po yung Kwapaw. pansit malabon namin. Tas Meron ba ito siyang yung... betsin? Wala. Kasi Betsy. Never. Patis kami, patis sa malabon. Oo nga Yan. pala. Yeah, sorry, medyo... Easy, alam mo, nakilala ko si Easy. Ano siya, nagmamanage siya ng mga banda noon. Nung araw Oo, yun. nung araw. Hindi naman nung araw. so yung yummy. 2000. Sarap po. Parang ang tanda naman na natin. Pero yun yung nakilala Ito si talaga Brooke, kita isa siyang noon. pilot pero hindi niya mabuksan yung box. Hindi naman kasi crafter ang pilot. Oo nga, technical. Alam mo, Grabe, ang dami nito, Easy Veggie. Yan, pakita mo dun. Brooke, sanay ka ba sa mic pagka nagsasalita ka? Konti lang. Eh, ano yung mga sample ng mga sinasabi? Uy, mamaya na yan. Mamaya na yung topic na yan. Mawawalan ako ng tatanong eh. nga pala. Ito po yung bro. Ooh! And so, Ano tawag dito? Ngayon lang ako nakita ng bros na ganyan. Na, this is a malambot. very... Yes. Gusto mo makita yung bras ko? No thanks. So, ito pong soft brojas, yan po ay original recipe po ni Mama Belia, nila Tita Betsy. Soft brojas. Yes. Meron siyang buttercream sa loob. Nagpa-fast ka pa And rin. soft Intermittent. brojas siya. So, Hindi ano siya first yung meal mo dapat? usual na brojas na biscuit. Oo nga. Gumawa ng So, yeah. Ayun, tapos Easy. Yeah. Nakilala kita sa banda. Oo, nung araw. Oo. Tapos, kailan mo na discover na, talagang, ito talaga yung gusto kong gawin, yung magluto talaga. Yes, Go. Nagluluto ka na noon, Oo, pero, parte na talaga yun ng family namin. Yun na talaga yung ginagawa ko. Pero, I think mas naging feasible yung pagluluto para sa akin. So di ba ayan. nag-start ka sa sa Ayan. chili? Chili talaga. Ayan. Si Chili Asylum, yung una. Tapos, sinundan ko nitong Spicy, Hainan ketchup. Uy, pwede, ketchup. Pwede bang akin na lang ito? Kasi mahilig yung lahat anak ko yan. ng ganito, Sa inyo lahat ng mga yan. sauce. Saan, etong spicy na ketchup mo, Ate Easy, saan siya best partnered? Kahit saan. Kahit Kahit saan. ginagamit niyo yung ketchup. Tapos ito all natural. Wala siyang food coloring. Yeah. Kasi si Maria Orosa ginawa niya kasi yung banana ketchup talaga natin. Pero ginawa niya kasi since American time yun. Syempre, inadapt niya dun sa tomato ketchup na kulay imported. red. Diba? Kinabahan ako dun sa Maria Ozawa. Orosa. Iba yun. Orosa kasi. Siya yung food tech, di ba? Na nag-invent ng Yung banana chemist, ketchup. ating, Tapos ito, Ate Easy, itong Chili Asylum. Yung Chili Asylum yung una kong Dala siya. brand. Oo. Tapos biglang, may ADHD ako sa kusina So, naging Hainan ketchups. Tapos ngayon, eto na, si Eat Matters na. So, si Eat Matters na yung pinaka talagang
umbrella brand nung lahat ng mga ginagawa ko. Tapos, eto nga Malabon, kaya ako hinighlight kasi I do Malabon food tours. Oh. So, ako na po yung nag-continue. Dati po kasi, meron na po talaga existing na Malabon Tricycle Food and Heritage Tours way before the pandemic. Tapos nung pandemic, nag-stop. Ako na po yung nagtuloy. So, pero ako, yung food lang. Food lang talaga. Pag gusto niyo pa rin yung may heritage part, yeah. Pwede kang pumasok sa mga lumang bahay sa Malabon, tsaka sa mga simbahan, ganyan. Pero ngayon, napakadami na nung stops, nung food stops. So, talagang morning pa lang nag-uumpisa na yung Malabon food tour namin. Tapos we end at lunchtime. Overnight. Pwede rin. Overnight? Saan titira? Ay, marami pong resort sa okay. Malabon. Maraming swimming pool resort doon. Tsaka may mga bar na doon. Ganyan. So, hanggang gabi. Binabaha pa rin ba sa Malabon? Oh, syempre. Kaya ba Sea may level. maraming pools? Hindi naman. Hindi naman. Hindi, parang naging, naging resort area. Parang Okay. Laguna. Okay. Iba ang feel ko talaga sa Malabon, para rin siyang Marikina. So parang it feels probinsya. Right. But with the city style of living Tsaka already. malapit lang kasi. So, Ano yung kinakain mo? Yung Ito pork? ay pork kwapaw. So pork, the veggie, then what's inside? Mushroom. Yan. Okay. And then we have chicken. I'll try the veggie. May chicken din. Yeah. So yun. Tapos ito, syempre yung Pancit Malabon namin, which is very famous in Malabon. So, Ikaw din nagluto niyan? Or sila sila Lola? Tita Betsy na yan. Ato ang sa amin. Okay. Itong rellenong puset. Yan. Rellenong puset. Yes. Kasi, di ba, seafood kami, isda sa Malabon. Small fishing town. Gini, sa kakapapel mo, nakain ko talaga yung papel. Nakilala naman ang Malabon dahil sa seafood. So, halos lahat ng mga kinakain namin everyday, fish and seafood din talaga. Relleno, ibig sabihin meron yung May sa loob, di stuffing ba? yung puset. Kaya, ayan, sarap kaya nito, may tikman mo. kanin. Oo, parang, Wow. teka, magkakanin ba tayo? Alam mo, ang dami mo kasing dinala eh. Kaya hindi ko alam yung ano. Why Kaya not? sila Jeff matutuwa. Uy, kuha na rin kaya dito. Kaya. Ate Isi, so ngayon, anong focus mo ngayon? Aside from this, anong ginagawa mo? So, everything is homemade, handmade by me sa bahay. Tapos, private chef po ako. Meron po akong client. So, yun ang pinagluluto ko. So, for the past, before pandemic, I had private chef clients. So, kayang-kaya yan. Napagsabay-sabay ko yung ketchup, yung chili, yung private chefing. Everyday nagluluto talaga ako. So, ako lang. Ate, kung ako lang. meron tao na gusto kong i-hire, kunyari, merong health restrictions. Kasi 'di ba uso ngayon yung mga diet meal. Oo, yung mga diet meals. Pwede ka nilang i-hire for that. Tsaka very personalized talaga yung ginagawa ko. Pino-profile ko talaga yung diet nyo, yung allergy information, lahat ng needs nyo sa pagkain. Tapos, ayusin natin. Hindi yung katulad ng mga, kasi di ba ang dami na nga ngayon ng mga diet deliveries or yung mga healthy meal deliveries. Pero yun kasi, kung ano yung menu lang nila for the day. Ang ano lang nila, yung calories. Oo, yun lang, di ba? It's not like yung ginagawa ko na super personalized talaga for your needs. Kung weight loss ba yan, or Kung more on protein. or protein lang ba gusto mong kainin, I can definitely make you a menu weekly and based on your profile and kung ano yung needs nyo and wants nyo sa diet nyo. So, Di ba may nakita ako na yung nagluluto ka sa bahay nila. Di ba yung parang, yun nga yung pinag-uusapan niyo, di ba? Oo. So parang kahit sino pwede. yeah, kahit Kahit sino. hindi Basta malaki may yung budget kitchen ka. namin. Kahit hindi malaki yung kitchen namin. kahit ano. Pero ngayon, yung setup ko ngayon, actually, nung pandemic, ang naging setup ko with some of my clients nung time na yun was, hindi na-deliver ko.
So, kumbaga ginagawa ko sa bahay, tapos deliver ko, which is much more efficient. Kasi mas kumpleto. Mas tipid. Tapos I have my own kitchen setup na kasi sa bahay. So, syempre, mas sanay ako sa ganun. So, yung current client ko, ganun. 3 times a week lang ako nagde-deliver sa kanya. So, yung katulong na lang nila. Everything has instructions, ganyan. Kasi nakalabel lahat yun. It's delivered prepared already. Iinit Hindi na yung lang iluluto sa bahay. Pero pwede rin ako, yung last ko naman na client, as in, nandun talaga ako sa bahay. Oo. As in, everyday, that was my previous job talaga. As in, tapos tipong isang araw lang yung day off. Magkano yung Or minsan wala. Secret. Magkano rate mo, Ate Easy? Gusto Depende yun. Gusto malaman ni Jeannie dahil hindi siya nagluluto. Kung kaya ka ba niya i-hire? Kayang-kaya ko ni Jeannie. PM is the key. Kayang-kaya ko ni Jeannie. Naman. Oo naman. Pag mga friends, syempre, diba? Free? Ayan, free. Anong line of work ng client mo na yun? Celebrity? Oh, ngayon, he owns a very big food Restaurant also. company. Oh, wow. Okay lang. So, he can afford. Swertihan lang. Tsaka recommendations talaga. Halos lahat ng mga naging client ko, it's always been a recommendation lang. I never really search for them. Kasi ang dami rin talaga, lalo na yung may mga special needs, ganyan, or May yung may mga diet sakit, ko. ganyan, may mga na-encounter na rin ako ng gano'n. So, Easy you grow your own, yung especially dun sa sa chibi. I've worked with a lot of farms and farmers. Siyempre, gusto ko direct. Medyo purist ako sa ginagamit ko. Lahat locally produce, locally source as much as possible. So, as much as possible. So, yan. Tinutulungan ko yung komunidad ng mga farmers ng ating agrikultura as much as possible. So, tinatanong ko talaga kung saan yan nanggaling, saan nila tinanim. Diba? Nagka-cater ka? Like, Yeah, I can. parties? Oh. Ano na yung pinakamalaki mong... I can deal with 100. Yeah. Mahirap? May kasama ka ba? Oo naman. Pag mga ganyang malalaking event na, I get an on-call. I get a assistance na. Alam mo, ba't tinatanong? May birthday siya. May birthday. Kasi nag-prepare ng kasal. Oh! Yay! Kasalan na! Yay! Teka lang. Yay! Parang nagulat ako doon, hindi pa namin pinapaplano. Hindi, ibig ko sabihin, nagkukuha na siya ng idea. Okay lang yun. Sarap ah. Thank you. Thank you po. Iba siya sa yung mga Pansit Malabon. Oo, yung mga commercial, yung mga talaga, yung mga go-to Yeah. na Malabon. Well, si Tita Betsy, talagang on the day lang talaga nila ginagawa rin. Tsaka, made to order siya. It's At not saka like paghapon na, available. wala na. Wala na. Pag Hanggang order 1 ka, p.m. wala na. Hanggang 1 p.m. lang po yung cake shop namin. 7 a.m. to 1 p.m. lang. Nung nag-pandemic talaga, they cut off the hours na. What time do you start baking? Oh, they start early masarap to, over there. Yeah, maaga pa lang. Yeah. Ito ang itry nyo. Sobrang sarap yung browas. Oo. Tata kayo mga tao sino. Yan. So, yun. Tapos, meron din ako isa pang platform na ginagawa rin, yung Traveling Spoon. Yun, mga more than 10 years ko na siyang ginagawa. So, si Traveling Spoon is a US-based company. Isa ako sa mga naging host ng dito sa Philippines. So, ang ginagawa namin, Traveling Spoon. So, ang ginagawa namin is, nagtuturo kami ng Filipino cooking sa bahay namin. Oh, yeah. Basta ang talagang pinopromote niya is Filipino food tourism experiences. Uy, okay So, we yan, do market tours. Katulad ng ginagawa ko sa Malabon. So, under na siya ng Traveling Spoon. Yung Saan makikita Malabon. yan? Travelingspoon.com.
Okay. They don't have an app yet. Pero pag ginugol mo kami ngayon, like cooking classes in Manila or food Kayo yung tours in lalabas. Manila, kami ang lalabas talaga. Uy, at saka si Ate Easy, prof din yan sa CSB, di ba? Oh, ako yung nagturo nagtuturo ng din siya Filipino. nung ano talaga. Ako yung nagturo ng Filipino classes ng Ang tanong ko nga sa kanya, Parang no, layo na HRIM. Ah, Hindi, HRIM. Yung ang Filipino tanong ko sa cooking. kanya, Ate Easy, Filipino cuisine ang tinuturo mo? Ano tinuturo mo sa amin? Paano magsangag? Oo, ganun. As in, as basic as Pinoy barbecue to tortang talong, lahat ng kakanin. As in, talagang, Any Filipino. basta cuisine. from region 1 to region 14, lahat din, parang kinover talaga namin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kasi kailangan ng mga bata na, bago ko naman kayo graduate sa HRIM, sa culinary school, dapat alam niyo yung Filipino cuisine. Ako pa yun nga yung pinopromote namin. So, yun. So, Ay, marami, ito po. maraming, yay. Oo, kasi hindi naman linuto ni Easy yan eh. Which one? Yung kanin. That's okay. So, maanghang din to. Manghang, pero masarap. Pero hindi siya... Parehas lang. Parehas lang. Ate, itong chili asylum mo, saan ito ginagamit? For, kahit ano. Really, Pwede kahit dito ano. sa Broas. Sa ice cream, gusto mo? Uy, masarap ang chili ice cream. Pickled chili garlic yan. Pickled So, chili ang ginamit ko dyan, yung siling haba natin, yung green chili. Yan, so. Kahit prito, grilled. Oh, thank you. These are more than 10 years ago na. Sobrang more than... Malakas ka? Talaga yan, yan eh. Ang sarap, Easy. Salamat. Ito, Thank you. ako mahilig ako sa pansit malabon, pero ngayon lang ako nakatikim ng... Wala, podcast. Meron bang censorship sa podcasting? Pwede. Kung it's something cancelable. Saka something talaga, na papatayin ka ng taong... Meron na. I mean, yeah, oo. Except for this one. It's like, Yeah. Okay. Oo naman. Yeah, oo. Yeah, yun yung goal ko. As in, lahat ng mga products ko parang bagay sa lahat. Anything you can Complement. imagine. Yeah, Correct. oo. Kasi yung flavor, doon talaga ako mahilig. Mahilig din kasi ako sa sausawan, kaya siguro ang dami kong nagawa. Ang dami At kong saka di ba ginagawa. nagtitinda din kayo ng patis, ate? Patis Yes, malabon. yung Malabon patis, yung meron din. Marami, ang dami. Tignan nyo na lang po sa IG. Ano yung IG handle mo? Yeah. It's Eat Matters PH. Yeah. It Matters PH. Eat Matters PH. Yun po. You can follow, you can like. Teka, meron bang nag-ano doon? Ikaw ba ka-text ni Brooke? Pakisabi hi. Saan? Saan? uy, si Maria. Oh. Oh my God. Ba't di ka kumakain, Easy? Ay, mamaya na. Mamaya na. Or busog ka nakakatikim? Alam ko na lahat yan eh. Correct, tama naman. Alam ko na lahat yan eh. So, kayo naman. Oo nga. Kasi hindi nyo pa natatry. May tanong ako sa mga chef, bakit pagkainan na sila yung halos hindi kumakain? Naumay na. Hindi naman It's more of parang talagang, kasi tikim kami ng tikim. Ganun naman ang chef eh. Kailangan may tikim ka na tikim. So, nakakabusog na yun eh. Tsaka talagang, syempre kami as chefs, parang inuuna na namin yung guests. Talagang kailangan kayo muna. Parang sa atin, diba? Pag nag-entertain ka naman talaga. Parang pag kami handaan. Kultura diba? na natin yun na talagang, mauna na kayo, mamaya na kaming mga, kumbaga yung host, mamaya na. Diba? Ate Easy, ano ang comfort food mo bilang chef? Pinakamadaling comfort food mo? Ako, kapag talaga, kanin tsaka ulam talaga eh. Or pansit. Mahilig ako sa pansit eh. Like, kahit anong klaseng pansit. Like, syempre marami naman tayong karinderya dyan or mga
easy na gawin. Pansit ang pinaglihi ko nga yung anak ko sa pansit. The whole 9 months, I was eating noodles. Like, kahit anong class. No, lahat na ng Chinese restaurant, Italian restaurant, lahat yata pinuntahan ko nung buntis ako. Basta noodles. Araw-araw kinain ko yun lahat. May tanong kong si Brooke, ano daw yung last meal mo? Before. Today, breakfast? Oh, today? Sabi ko sa kanya, I'm bakit fasting mamatay din. naman siya? Natakot ako sa last meal. Yeah, Oh, I you're the do same. fasting. Siya rin, oo. tapos napakain siya. Pero ngayon kakain na ako pagkatapos ito. Yes, kakain na ako. But hindi rin ako talaga makakain. Oo, hindi rin talaga ako makakain habang nag-work sa kusina. Yun pala. Oo, Bago hindi. ka ba mag-work sa kusina, like kumakain ka muna or after na? After. No, kasi yung taste buds. Hindi, tsaka Ganun din ba yun? gusto ko, na-enjoy ko yung pagkain ko. Ayoko nung minamadali ako. Kahit nung nagtatrabaho sa restaurant, sa hotel, hindi, pag-uwi ako. Gusto ko malinis na ako. Pag kumain. Tapos nasa harap ng TV. TV. Tapos naka-aircon. Tapos kakain. Pareho tayo. Gusto ko, ina-enjoy ko yung pagkain. Ayoko nung minamadali. Kaya dati pag yung mga dati kong work, like dati sa restaurant, syempre, yan yung staff meal. O kailangan kumain ka na ngayon kasi split yung time, diba? Kasi mag-service na naman, ganyan. Di ko siya na-enjoy eh. Tapos parang naantok ako. Totoo. Naantok ako pag nakakain ako. Tapos magtatrabaho na 5:00. Mag-umpisa na naman yung work na 5:00 for dinner service. Diba? Parang, katawan. Mamaya na yan. So, nasanay na ako dun. Ever since nag-start ako mag-kusina work talaga, parang mamaya na yan. Kasi tikim din ako ng tikim. So, tapos, pero water, grabe. Grabe ako mag-water. Grabe yung liquid intake ko habang nagluluto. Ganyan. Ako isi-share ko. Since nandito si Captain Brooke, nung FA ako, ipinaka-ayoko sa lahat, kumain in between flights. Yung parang, Yeah. kasi ang bilis. Tapos parang hindi ko naman na-enjoy to. Ano to? Parang Parang for the sake militar. lang. Oo. Parang military, no? Parang military training. Parang bilis kumain. Oo. Tapos trabaho ulit. Ayoko nang gano'n. Hindi siya. Saka parang di siya nakakabusog. Oo. No? Parang hindi, ako, kumakain ako para i-enjoy. Hindi para mabusog. Yes. I'm sorry. Tsaka dito sa atin, ganun eh, di ba? Yung may culture tayo na sabay-sabay tayo kakain. Okay na tayo. Parang tapos na ng day, di ba? Dapat tapos na, wala kang isipin para ma-enjoy yung handa or yung meal for tonight. Diba? So, yeah, mas later na. So, yun yung fasting ko. Nasanay na rin ako ng ganun. Imbis Sa na, desserts naman, ano yung pinaka-gusto mo? What's your comfort food? in dessert, ice cream. As in, Anong the best ice cream para sa'yo? ngayon, Oo. I would like to call on my favorite Sebastian's ice cream. Anong flavor? Ang lapit lang dun sa atin. Ang commissary niya dun lang sa Quezon City, malapit sa atin. So, yeah, Sebastian's ice cream, yung mga Filipino flavors niya. Gustong-gusto namin, especially my mom's favorite, yung tibok-tibok. Tapos sugar-free siya. Pero, I think, because, I don't know, pero yung binibili ko na sa mom ko, parang hindi na siya nagigilty kumain, is the sugar-free, tibok-tibok. So, it's coconut-based kasi nga, tapos... Diba ang tibok-tibok? Tama ba? No, it's the milk. Tibuok yun. As in tibuok As in yun. tibuok ng buhol. Tibok-tibok is the milk, Carabao's milk pudding ng Kapampangan. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Hindi po, yung Sebastian's ice cream, gumawa siya ng ice cream version ng tibok-tibok. Gusto ko yung mga seasonal niyang flavors. Meron, minsan siya may lanzones sorbet, chico sorbet. Kasi nga, bihira na yung mga ibang prutas natin. Alam mo, It's very unique. So. Yung weird na gusto ko, yung tutong na kanin. Ay, ako Oo, masarap I love, yun. Sinasadya ko talagang tutong yung kanin. Sa, Oo. Yung sa akin may flavor. Ay, May oo, flavor yung na flavor. ice cream Oo, na yung tutong na kanin. kanin. At saka yung
tutong na kanin din, gusto ko din. Pero gusto ko Iba na naman yung pinag-uusapan natin. So, Rice Krispies. Oh, right. Parang Hindi. Yung tutong na kanin flavor ng... Ng Sebastian's ice cream. It's burnt. Para siya, parang burnt rice. Parang sesame. Di ba para siyang may sesame Oo, parang, flavor? yeah. Yun. Okay Masarap din siya. yun. Oo. Masarap siya. Tsaka gusto ko rin yung tutong na kanin. Oo. Tapos isasabaw mo. Yes. Oh, shit. Para tayo mga talagang feeling ko talaga yung mga Asians, sobrang dami. Like, ang vast nung culture ng taste buds natin na hindi na-experience ng mga European or Americans, 'di ba? Kasi South American influence din sa atin, 'di ba? Mexico, ganyan, nung galleon trade. Pero grabe yung Asian influence, 'di ba? Tapos yung Spanish influence na halo pa sa atin, kaya we love our food like this. Diba? Ito, Spanish na to relleno yan. We don't stuff our food before. So, Ito nga yung kanin. Ano ba kayo? mamaya ako magkakanin. Alam mo, easy. May pinunta, hindi ko na sasabihin yung bansa. May pinunta na akong bansa. Tapos, meron kaming parang bayad kay GB nun, GC, sa isang magandang restaurant. Magandang restaurant na to Tapos, edi excited kami, punta kami. Tapos, ang bland. Parang, ba't ito na yung masarap nyo? Parang kasi, yung sa Asian, di ba medyo, flavorful. Gusto natin. Oo. Tapos sa kanila, walang lasa, pero ang sarap tignan. Ang sarap niyang, hindi, masarap talaga siyang tignan. Pero nung ako na yung kakain, parang nakukulangan ako sa lasa. Parang walang salt, walang Tapos, magandang restaurant daw siya. Well, siguro for them. Magagalit yung chef. Oo. Or pag Lalabas siya at sasampalin ka, bakit ka nag-sauce? Pag naghihingi ka ng salt and pepper. Oo. Naglabas ka ng liquid seasoning. na Nor. May dala ka sarili mo. Pero minsan ganun like, there's a fine line between our fine dining, tsaka yung regional food natin, yung everyday food natin, di ba? Pero para sa akin talaga, comfort food ko pa rin talaga ang Filipino food. Yun naman ang pinaka-love ko sa Pilipinas. Kahit na sobrang dami na nating importation at grabe yung mga nag-i-invest dito ng mga different types of restaurants from other countries. We still love our karinderias. We still love our Filipino food. Diba, hinahanap pa rin kahit nga yung mga OFWs natin. Kahit nasaan sa buong mundo, Filipino food pa rin ang hanap nila. Diba? Filipino food pa rin. Based in Hong Kong. Yeah. Diba? Kaya meron tayong komunidad sa bawat kahit bansa. saan, correct. Kasi magugulat ka, wow, may Filipino dito. Or meron Filipino restaurant dito. Or kahit nga story, at Diba? easy. So, talagang loyal, kahit pa paano loyal tayo sa pagkain natin. Easy, ano yung nasa loob nitong relyen? Pork and potato. Giniling. Pork and potatoes. Sarap. Paano mo linuluto to? Luto na siya bago mo i-stuff sa loob? Bale, luto na yung Giniling. giniling. Tapos stuff namin. Tapos saka namin siya luluto. Kaya siya nilalagyan ng toothpick para hindi lumabas yung filling pag naluto siya dun sa onion. A lot of onion lang yan. Onion. And patis, of course. Sarap! Kasi yun talaga yung pampalasa namin. Yun talaga yung kinalakihan namin. Lola ko nung araw. Patis lang ang gamit talaga. May lang ako nakatikim ng relyen ng pusit. Oh, yes. Of course. Yes. O saan? Paano makaka-order? Oh, Eat Matters PH po. Instagram. Sa Instagram or Facebook. Yes. Tama ka, kailangan ko ng sauce. Kaya talagang, thank you po. Hindi ko alam kung ba't di ko makain tong katabi ko. Mamaya na, Mas after masarap ng kumain pag recording. Yes. Kasi gusto ko yung kanin ko mainit. Tsaka iinitin din natin yung Init yung niyo food. ulit sa Masarap. microwave. Pero itong kwapaw, masarap. Masarap yung even the veggie kwapaw. Thank Yung you. kwapaw, ikaw gumawa or eto Sila na Tita sila Betsy. Yeah. Nakikitita na rin ako. Oo. Tita! Talagang kasi parang ang nangyari kasi doon sa Malabon Food Tour, since kami na yung
i-push sa kanya. So, ang umpisa, pag weekend kasi, when we were growing up, pag weekend, may lechon sa Malabon. So, yung lechon na yun, parang brunch namin yun. Pag tinatamad yung lola ko magluto na ng Sunday morning, she would go to the palengke. Merong nagtitinda ng isang buong lechon doon by the plate. So, small plate. Hanggang ngayon, Meron pa din. hanggang ngayon, sila pa rin ang nagbebenta. As in, kasama sila doon. At yun ang unang stop ng Malabon food tour ko. And then, yung lechon sa Malabon. So you can walk it off after, no? Tapos, pagkatapos nun, syempre, punta na kami sa ibang mga establishments doon. Ang ending namin parate kay Tita Betsy. Kumbaga, doon na namin kakainin lahat. Kumbaga, may lunch pa doon. Parang after tikim, may ending kay Tita Betsy. Doon na talaga yung parang pinaka-lunch. Tsaka para doon na lang sila bumili ng pasalubong. Oo, no? tas yun na. Or they can buy from the rest of, kasi pupunta rin kami sa Concepcion Market, tas magbibili rin doon ng mga pasalubong, yung mga relyenong bangos, tinapang bangos, nandun lahat. So, Marami ba nagmamalabon food crawl? yes. Actually, sobrang thankful ako dun sa mga, yan, katulad ka Traveling Spoon. Hindi lang local tourism, marami rin akong foreign tourists na nag-a-avail ng tours namin. Kasi yun ang gusto nila eh. They wanna experience what Filipino cuisine is, hindi lang yung mga napapanood nila online. Gusto lang, parang hindi lang Chinatown, Intramuros, parang isa sa mga Tsaka hindi lang ugbo. At saka Fusion Alley. Diyos ko Lord. Ano yun? Yung puro pinupuntahan ng mga vloggers, doon ng mga sa kung ano-ano. doon sa UST. Tsaka Quiapo. Hindi lang. May iba pang lugar na pwedeng kumain ng yun masarap. Yun yung nakakatuwa sa Malabon. Kahit papano, na-push nila, nagkaroon kami ng ganitong klaseng activity doon. Kasi yun din yung sana inaasahan namin from other cities, not only in Metro Manila, but also in other provinces. Baka gusto nyong gawin to. Yun naman yung tama. gusto namin i-push. Kasi hindi lang restaurants ang dapat tinatry. Diba? Dapat we were able to parang give importance dun sa mga karinderya, sa mga small businesses. Tsaka yung mga matatagal na talagang businesses dun sa probinsya. Tapos i-highlight nyo yun. Pwede talaga kayong gumawa ng food tour kung gusto nyo eh. Tama. Kung ano yung mga favorite nyo. Kasi ako, ito yung mga favorite ko. Ito yung mga spots sa Malabon na hinighlight ko. And it's a win-win situation for both. Kasi nakakatulong ako sa community ko sa Malabon. And hindi ko gini-gatekeep ang Malabon. Sobrang gusto namin siya pa. Sige, punta pa kayo. Kasi sobrang nakakatulong. Sobrang nakakatulong ako dun sa mga, lalo yung mga nasa palengke. Nakakatuwa ngayon parati pag nakikita yung uncle ko or may namimili akong kamag, uy, nasa na po si Chef Easy? Wala po ba siyang tour ngayon? Kasi talagang bumibili talaga. And repeat customer talaga. As in, hindi lang sa tour ko. Babalikan talaga Yun yung po maganda. nila Yung bumabalik sila. Hindi yun lang yung for the highlight, for the ano nga? For the real. For the gram. Yeah. Nakikita nila yung, kasi talagang masarap talaga. Ang And, sarap nito, AJ. thank you. Chef AJ. That's our Never tried brohas. anything Sarap like this. yung broas. Soft brohas. Yes. Ano yung filling niya? Buttercream. Ang sarap. Ang masarap din na Pakalawa ko na sobrang very popular din kila Tita Betsy, yung chiffon cake nila, yung boiled icing cake. Yung lumang cake na white icing. Kasi egg whites yun eh. So yun, parang birthday cake na dati. Ay nako, yun. Sobrang, parati yun na yung pinamimigay ko pag may birthday. Tinatikim mo sa amin noon? I think so, yeah. Oo. So, yung process of making this is exactly the same as brohas, except that hindi mo na siya pinalutong. No, this one is chiffon. Chiffon na siya. Chiffon na siya. Mas egg white. Ba, magluto ka ba? So, invention nila yan, nila Tita Betsy. Mahilig ako sa chiffon. Yeah. Chiffon ka nga. Chiffon ka nga. Kadiri, mahilig ako sa sipon. Ayaw! Kumakain tayo. Yan. Yan ang, nakalakihan ko lahat yan. So, yung talagang,
I guess sobrang swerte talaga ng pamilya namin na this is the food. Ito yung gauge Ato ko. sa family nyo, Oh, ito sa sino ang nag-influence yung magluto? yung lola at lolo ko talaga. As in, both sides. Talagang, lalo yung sa father side ko. Kasi everyday, silang namamalengke. Everyday, sila nagluluto. Breakfast, lunch, dinner. Nakapanood ko lahat yun. Nakita ko lahat yun. Monday to Sunday, walang day off ang lola ko. As in, kahit lolo ko, salitan sila. Kaya, yun yung talagang big influence ko. Kaya rin, nag-pursue ako sa career na to. Yeah, I have a younger brother. Oh, yeah. Nagluluto. Anak ko rin, nagluluto na. Kaya, sobrang thankful ako na nakakakain kami nung araw pa. Like, Malabon was really... Kasi dati, sinasabi nila, ay, ang layo. Ay, baha. Ay, pansit Malabon. Akala nila yun lang. We have so much more there. And this is what we have there. Yeah, very Ay, interesting. minsan magsali tayo ng food crawl ni Ate AC. Oo. Ano rin kayo. Yes, please. Yes. Ginagamit namin din yung electronic tricycle na rin. Oo, yung Chance mo na e-trike. to. Di, makasakay. I don't know how it feels to ride a tricycle. There's no Vespa. This is the best part tricycle. Kasi Makikita mo yung ghetto Malabon. pero safe naman, di ba, sa Malabon? May friend ako. Hindi ka No, may friend. Yung mga tanong talaga nila. May friend ako taga Malabon. Nakapunta na ako. Sinasabi ko, safe sa Malabon. Hindi ko tinatanong. Ay, safe naman, di ba? Oo naman. As in, sobrang, all our lives dun talaga kami. So, Tingnan mo, buhay pa si Izzy. ghetto pa rin. Pero nag-improve na. As in, malinis. Nakatuwa yung last na guest ko. May guest ako. Yun ang napansin niya. Ang linis. Sabi niya, wow, linis Oo, dito. kasi daming tubig dun eh. Nasa sweet plant eh. Sweet parate. Lahat. Every day pag baha after, wala lang dumi. Pero talaga, we grew up with it. Kaya yung mga flood control projects na yan, wala yan. Oo nga, no? Hindi na kami nagulat dyan. Oo nga, no? Kasi sanay na kami, naglilimas kami ng baha nung maliliit pa kami. Na ano na namin yan. Kaya nga nung, di ba, yung mga ngayon, kahit saan nagbabaha, parang mga taga Malabon, wala na yung trauma Immune namin. na sila. Wala na kami Old trauma news. dyan. Yeah. So, Eat Matters PH. yes. Eat, matters. EAT matters. Followed Thank by you. Brooke Castillo. Thank you po. So kung meron kayong mga kamag-anak na foreigner, uuwi, OFW, balikbayan, Yes. i-suggest nyo na mag-food crawl sila sa Malabon. O kaya to take, yung mga Filipino cuisine classes. Yes. Si ate Abby. Tawag ka, Ate Hi, Abby! Small world. Thank you. Kaklase ko si Abby. Kaya nga, small world. Kasi nakilala na kita noon pa. Yeah. Bago ko pa makilala mga to. Oo, matagal na kayo magkakilala ni Jenny, kuya mo, diba? Tapos si GB. Naalala mo, kinuha ko pa sila GB noon mag-host ng birthday ng anak ko. Parang nag-uumpisa pa lang talaga kayo noon nung araw eh. Pero nakakatuwa lang kasi. So talaga palang okay ang word na nung araw. Talagang suwak pala talaga. Hindi naman natin sasabi ko anong year. Parang ang tagal na nun. Kasi graduate na ba si Mong ng college? Hindi pa. Ay, hindi pa naman. Yes. Ayan, oo. Gutom na pala to, sorry. Lumapit ka. Ayan. Sakop yung buong. Sige, hindi. Go. Magkanin ka. Magkanin ka. Ayun yung... So, hindi, pwede rin naman. Magganyan ka, Wapaw magkanin po. ka. Pagsabay-sabay no, Bobbies, doon ka kumain sa may camera. Ang cute ng flamingo na. Oh. Hindi na flamingo yan. Pabo yan eh. Andun kami noon. Nandun pa si Abby noon nung birthday ni Mong, nung nag-host sila GB. Nandun Talaga? Sila, oo. Tamo, di pa kayo magkakilala ni Hindi pa kayo ate. magkakilala. You're breathing the same air. Reading the same chair. But the dummy is wrong.
Sige, go. Ito Mami. yung pansit. Sige, may pansit pa. Ayan. Next time, sa totoong ano na nga tayo. Oo, hindi, di ba, in-offer ko na yun dati. Naalala mo nung nag-lady bosses kayo dito sa may Kalayaan. Oo. Nung nakita ko kayo ulit. Tapos sabi ko nga, di ba, kila GB, uy, magmalabon crawl kayo, tapos i-YouTube nyo or something. Oo, i-ano kayo. nyo. Parang wala lang. Parang ang Sabay saya na lang lady ng bosses comedy. tsaka cool Oo, pals. parang cool Pwede, pals pwede. tsaka lady bosses. Parang ang saya lang na parang wala pang comedian na pumunta ng Malabon. Correct. Wala pa. Doon sila After mag-ano. nito, mag-uunahan ng mga yan. Oo, yeah. Cool Pals Malabon tour na. Oo, si... Ay, lady bosses Lady. muna. Hindi, sabay na. Cool Pals Malabon tour and lady bosses. Lady bosses. Oo, para mas masaya. Oo, para wag natin Kasi masyadong storbohin si Izzy. Hindi, okay lang. Okay lang. Basta ang the best weekend. Tapos magpaturo ka na din magluto kay Ate Izzy. Sus mama, wag na. Tagatikim na lang ako. Lahat na. Okay lang yun. Bakit weekend ang... Kasi pag weekend, nandun yung lechon. Ooh, damn. Oo. Ano yung nasa loob nito, Izzy? Buttercream. Buttercream. Sarap, di ba? Yan. Sobrang daming memories talaga ng food sa Malabon. Kaya thriving pa rin So, ang... Eat Matters. Napaka-yummy talaga. Let's Eat visit Matters Malabon soon. PH Yes. on Instagram. Or so, follow Facebook. niya na. Yes. Tsaka sa Facebook Parang siyang din. cake na ano. Chiffon Sponge cake, oo. Flat cake. Yes. Kaya mula sa kaboses niyong favorite itong soft bros, si D. Mula sa kaboses yung favorite tong pork kwapaw kay Asko. Mga sa kabos niyo, hindi I love you. Kami ang Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.